Hello, Kathden fans! So, nag-send sa akin si Sir Renato ha ng picture na semi-ayuda mga kasambreros ng Kathden. So, this was the time na nasa market tagig sila mga kasambreros no last mall tour ng Hello Love Again mga kasambreros. So, ang ganda pala at saka ang popogi ng anak ni Sir Renato mga kasambreros. Si Ma'am Kyla Davis, no? Shout out po and maraming salamat po sa ayuda, Sir Ren. Sinend niya sa akin sa messenger mga kasambreros. Actually, medyo matagal niya na ito na-send. Ngayon ko lang po naisali, no? And I'm really overwhelmed and I really appreciate, no? Sila Sir Renato, si Ma'am Filipina. Talagang, minsan, talagang tawag dito? May tiwala sila ba sa atin mga kasambreros, no? And maraming salamat po talaga sa inyo, no? Sir Ren. Kahit sa messenger ay talagang nakakapag-usap tayo. Sobrang salamat po sa tiwala po ninyo. And so yung items natin, so yung issue no about kay Ma'am Catherine na parang si Ma'am Liza at saka siya ay parang nag-unfollow. So ano nga ba yung dahilan? Tapos itong bakit tahimik ba si Ma'am Catherine no, sa issue ng politika at corruption ngayon? Tapos itong so marami pa mga kasama, pero unahin natin ito no. Itong bakit nga ba tahimik si Ma'am Catherine dito sa issue. So meron pala tayong yung video na bagong endorsement ni Ma'am Catherine na cellphone. So meron din pala. So kasi napag-chat din sa akin ni Sir Ren, parang na-open yung mind bakit tahimik si Ma'am Catherine no sa issue ng corruption. Pero iniisip ko rin dito na baka pag nagsalita siya, baka yung mga netizens ay sasabihin na pinagtatakpan si Mayor Mark Alcala na kahit hindi naman totoo, eh alam niyo naman ng mga tao, issue, o kahit na pagtanggol mo yung sarili mo sa mga tao, ay talagang hindi sila maniniwala. So, much better na lang, no, good idea at saka good decision na si Ma'am Catherine po ay manahimik. At saka hindi gaanong maganon si Ma'am Catherine no? She's too busy. Kumaga pa, napaka-preoccupied niya na tao para makialam pa sa corruption. Although, kung siguro kung may tao rin na pwedeng at saka may karapatang magreklamo sa industriya ng taxing mga kasambreros at pagbabayad ng buwis ay si Ma'am Catherine yun kasi syempre million ang kanyang tax mga kasambreros. Na-awardan nga sila sa top taxpayers mga kasambreros, di ba, ng dito ng Quezon City, basta yung local government unit dun sa BIR Quezon City mga kasambreros na top taxpayers, sina Vice Ganda, sina Ma'am Ann Curtis, Ma'am Julia Barreto, and so on. So, di ba, doon mo malalaman na talagang ang laki ng ambag nila mga kasos, milyon ang kanilang naiambag sa taxes. So, kung merong isa mang na may karapatan talaga ay si phenomenal box office queen at saka, of course, no, si Sir Alden mga kasambreros na alam natin nagpo-post talaga ng awareness ng corruption dito sa Pilipinas. Parang siya din mismo ay galit na galit si Sir Alden sa corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. And so may singit ko lang no kasi nga mainit yan ngayon na issue. Nakita ko kanina yung Diskaya, yung mansion at saka yung St. Gerard Construction ay kumuha pa sinugod ng mga dito ng mga tao, mga kasambreros no, na sobrang galit na galit. Pinagbabato nila ng putik mga kasambreros at saka pininturahan ng magnanakaw. Parang kasi yung sa Indonesia, ito yung nangyayari din yan mga kasambreros no, sa Indonesia ganun din. Grabe ang mga corrupt na politicians doon. So ang ginagawa ng mga tao, talaga magulo ngayon sa Indonesia. Pinagbabasag yung mga yung mga kotse, yung bahay talaga ng politiko, talagang dinurog-durog nila yung mga gamit doon sa loob talaga mga kasambreros. So parang yun yung ginagaya ngayon ng mga tao na kasi siguro sa sobrang galaiti nila sa galit mga kasambreros no, ay hindi na nila makontrol na parang harap-harapan na tayong pinagnanakawan ng mga taong ito. And justice is demanded. So naisingit ko lang po mga kasambreros. And then ito, next item natin, nag-post dito no, si mother and daughter, parang parang bakit nag-unfollow nag-unfollowan sina Ma'am Catherine at saka si Ma'am Liza Soberano. Sabi niya, it's almost a year and we still don't know why Catherine Bernardo unfollowed Liza Soberano on Instagram back in 2024. They refused to serve us this tea completely. I feel like I read an interesting thriller novel with a suspense ending. So,
Parang di ba kasi si Ma'am Liza, marami rin siyang pasabog lately. So, abangan din natin mga kasombreros na, pero palagay ko ay okay naman, they're friends mga kasombreros. So, pero mag-aabang tayo. And then ito, ito na yung sa confirm pala yung sa Watsons at saka sa Ideal Vision kanina na spotted si Ma'am Catherine mga kasombreros. So, parang may ginagawa talaga siya pala na na endorsement video dito kasi yung glam team niya, yung kasama niya dito. So, late ko na napansin, no, na yung kanyang glam team ay kasama niya mga kasombreros. So, this is another side or another angle mga kasombreros ng kanyang pagpunta doon. So, ang mga tao ay talagang, at saka mga security ay naka-look out, no? Kasi tawag dito, baka pagkaluluhan si Ma'am Catherine mga kasombreros. Kung kaya, tawag dito ng, Katrina. Tawag dito ng fans. So, siguro gigil siya sa kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Oy, Katrina, sabi ka. Siguro mga solid fans niya ito mga kasombreros, no? Yung tumatawag sa kanya. So, gumagawa siya ng endorsement video dito or endorsement shoot mga kasombreros. And then ito, yung iba nakapagpa-picture talaga, no? Kagaya dito sa isa, ay dito, pinagpala at saka mapala dito nakapagpa-picture sa kanya mga kasombreros. So, meron siyang bag. Hindi ko lang kung kaninong bag ito. Baka ito yung kay Tisoy. Pero kasi handle lang, yung strap lang ng bag ang nakikita sa picture mga kasombreros. And then ito, so may video na, no? Yung sa cellphone niya na flash natin kahapon. So ito na yon, yung parang video type niya, pero isang stunt or isang action lang or isang galaw lang yung na-post dito mga kasombreros. So siguro sinabihan yung mga tao doon na wag mo na mag-upload ng mga na mga teaser kagaya na ito. So ito lang mag-isa or isang angle lang siya mga kasombreros. Pero abangan natin, sorry po umulan po dito sa amin. Pero abangan po natin ang mga later post about dito mga kasombreros. And then ito, so ang Conchas ni Sir Alden, no, ay nag-post sila ng kanilang menu. Ito naman ay parang reminder lang mga kasombreros, no, ng kanilang contact numbers. So, Conchas Garden Cafe branches sa Richland Hills sa Silang, sa Cavite po ito. And then Cliff House sa Tagaytay naman. Ito po yung number nila, no, yung sa Silang nila kung gusto nilang umorder mga customers or kung gusto niyo umorder ng food from Conchas sa Garden Cafe. Yung sa Silang, 0927-561-7497. Tapos sa Cliff House Tagaytay nila is 0915-850-7495. Tapos yung sa Tagaytay Highlands nila, which is dalawa yung nandun mga kasombreros, sa Highlands at saka sa Midlands na lounge. Yung sa Highlands nila, yung contact number is 0915-046-636. Parang naging parang naging announcer sa radyo sa call center. Tapos yung sa Midlands naman nila, 0906-894-3381. So, yun po siya mga kasos. Kung trip niyo po ang Conchas mga kasombreros, ha. And then ito, so of course, yung prayer ni Sir Alden, kanyang panalangin for today, sabi niya is, Dear God, help me to break through anything that's holding me back from being my best for you. Whether it's fear, doubt, distraction, or insecurity, I lay it at your feet and ask for your strength to overcome. Clear the path before me and fill me with courage and clarity. I want to live fully for you, faithful, bold, and surrendered. Shape me into who you've called me to be so that my life brings your honor and makes an eternal impact, or bring you honor and makes an eternal impact. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen. Pops Alden, no, sa kanyang panalangin, which is inaabangan din natin mga kasombreros. So, ayun po siya. Actually, yan lamang po, no, sa ating Kathleen items. Abang-abang po tayo mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Ngayon po ay September 4, 2025, Thursday na po, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, Kalayaan Through Faith. Romans 7:6, But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit,
and not in the oldness of the letter. So grabe, no? Ang lalim nito mga kasambreros na doctrine. So sa awa at grasya ng Panginoon tayo po ay binigyan niya ng wisdom, no? So ang Romans 7:6 mga kasambreros is about emphasizing how true freedom comes from being released, no? Sa burden ng following or pagsunod natin sa striktong mga batas, striktong mga alituntunin, mga kasambreros, and embracing a new way of living by faith in Christ. Kasi ang Old Testament mga kasambreros, nung hindi pa dumating si Jesus Christ, ito yung sasabi kasi dito, no? Yung dati na strict masyado ang law. Kasi sa Old Testament, nung hindi pa dumating si Jesus Christ, ay grabe, pwedeng on the spot magpadala ang Panginoon ng kidlat or ng mga warriors or ng angels or ibubuka niya ang bibiyakin niyang lupa, tapos andun sa ilalim ay may impyerno, no? At merong magma or magma mga kasambreros. So ito yung sasabi natin na may kalayaan na tayo, no? Parang hindi na ganong stricto ang batas kasi nga grace at grasya at habag at pag-ibig na ng Diyos mga kasambreros ang umiiral sa ngayon when Jesus Christ came mga kasambreros. So kaya ito yung sasabi na yung strict na batas kasi dati kunwari nagkasala, no, ang piniling tao ng Diyos, magdadala sila ng hayop, let's say mga baka or pigeons or tupa or karnero or sheep mga kasambreros or kambing or toro or kahit anong mga requirement or kung anong mga hayop mga kasambreros, kakatayin po nila yan. Tapos susunugin, no, yung aroma ng yung amoy ng sinunog na dugo for example or laman ng hayop. Yun yung parang parang kabayaran dun sa kasalanan natin or sa kasalanan na gawa mga kasus. Parang ganun. So may peace offering, may sin offering. So ganun po mga kasus. So dahil nga sa strict ng law nung dumating si Jesus Christ ay napapanawasak yun mga kasus. Pinutol at saka tinanggal ni Lord Jesus Christ yung tali natin from the burden of the strict law mga kasambreros. So which is nga found at dito, ang gusto ng Panginoon sa atin ay mamuhay tayo na may pananampalataya kay Jesus Christ mga kasambreros because siya ang dahilan kung bakit nabubuhay tayo ngayon na may grasya. Pag nagkakasala tayo, hindi agad tayong pinapatay ng Diyos or hindi agad tayo pinaparusahan ng Panginoon kasi nga ang grasya, ang grabing grasya ng Panginoon mga kasambreros ang umiirag nung siya po ay dumating sa mundo natin. In the Epistle to the Romans, specifically Romans 7:6, the Apostle Paul delves into a crucial aspect of Christian theology regarding a relationship with the law. Paul's message in this chapter revolves around the transformative power of Christ's sacrifice, which liberates believers from the constraints of the Mosaic law. So ito yung sabi natin kanina, si Jesus Christ ay yun yung naging daan mga kasambreros na sa sobrang stricto doon sa Old Testament ng scripture or ng batas ay na-release tayo, na-liberate tayo mga kasambreros, napalaya tayo doon sa bondage or sa restrictions na sobrang higpit, no? The key phrase released from the law signifies a profound shift in how Christians are to understand and interact with the law. So, sabi dito yung Mosaic law mga kasus yung 10 commandments, di ba? Yung you shall have no other gods before me, you shall not use the name of the Lord in vain, honor your father and mother, you shall not commit adultery, you shall honor or remember to keep the holy Sabbath day, you should not bear false witness against your neighbor, and so on and so on. So, which is, pagdating ni Jesus Christ, naging dalawa nilang, di ba? No, love the Lord God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love your neighbor as you love yourself. So, it doesn't mean na hindi na natin gagawin iyon, parang sinamarize lang ni Jesus Christ kasi kapag mahal mo ang kaibigan mo, ang pamilya mo, ang kapwa mo tao, ay hindi mo siya gagawa ng masama. So kung mahal mo ang Diyos, hindi mo susuwayin ang kanya mga utos. So as simple as that mga kasus. Kasi nga, nung pagdating ni Jesus Christ, grabing grasya. Kung kaya love, no? Love ang naging rason kasi love ang naging rason kung bakit sinave pa tayo ng Diyos mga kasambreros. Pinadala niya si Jesus Christ, and ang gusto ng Panginoon
ay mamuhay din tayo sa pag-ibig sa Kanya and pag-ibig natin sa ating kapwa-tao mga kasembreros, because God is love. And wala nang ibang rason kung isipin mo, kung i-analyze mo ng malalim mga kasembreros, wala nang pwedeng gawing rason ang ating Panginoong nasa langit. Kung ano pa ba? Ano pa bang rason na papadala pa natin si Jesus Christ, no, para i-save ulit at iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan and total destruction? So wala na, kasi kapag kung sa korte kunwari ay babasahin ang kasalanan, ay naku po, numerous mga kasembreros, at saka hindi mabilang-bilang ang kasalanan. So according to, kung ibabase siya sa standard ng batas, ng law, ng Mosaic law for example, or ito yung nakalagay dito specifically, no, yung Mosaic law, kung iisa-isahin natin yung Mosaic law, lahat yon ay na-commit or nagkasala ang tao, na-violate ng tao mga kasembreros. So deserving ang tao na mapunta lahat sa impyerno. But, okay, here comes the grace, Jesus Christ. So, ganito po siya nag-work mga kasembreros. Grabe, no? When Jesus Christ stepped into the humanity or the sin between God and humanity, the gap between God and humans mga kasembreros, nandun na, na-break yung strict law mga kasembreros, o burden natin sa batas na ito ni Moses mga kasembreros. So, sana po ay na-realize natin na kung gaano kalalim, gaano katindi, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, so that we will live by faith sa Kanya. So, however, sabi dito, the Mosaic law given to the Israelites as a guide for righteous living served as a tutor pointing towards the need for a Savior. However, through Christ's atoning sacrifice, believers are no longer bound by the laws demanded or demands for perfection, but are instead justified by faith in Jesus Christ. So, ito yung sasabi natin na hindi na tayo nagkakatay ng, kunwari, nagkasala ako ngayon, so magkakatay ako ng manok, o nagkasala ako ngayon, magkakatay ako ng tupa, o nagkasala ako ngayon, so magkakatay ako ng isang baka kasi sobrang makasalanan ko. Hindi na ganon. So, grabe, no? Kung yun yung batas pa rin hanggang sa ngayon mga kasembreros, siguro ang mga tao, ang daming mga hayop sa loob ng tahanan, at saka daming mga alagang hayop natin. Kasi requirement iyon every time na nagkakasala tayo. Imagine mo kapag tayo nagkasala, every week kakatay tayo ng kambing, ng tupa, ng baka, ng toro, ng kalabaw, di ba? So, grabe ang nagawa ni Jesus Christ talaga, and only a few people, especially Christians, mga kasembreros, nakaka-realize ng lalim at saka ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, katulad dito sa Galatians 5:18, no, na kung saan si Apostle Paul ay in-emphasize niya yung freedom na nagmumula mga kasembreros sa led by the Holy Spirit mga kasembreros. So, this is the parallel verse niya maliban sa Romans 7:6 mga kasembreros. We can serve God in newness of spirit by understanding that our old self, enslaved to sin, has been crucified with Christ, and we are no longer bound by the law but are free to serve in the new way of the Spirit. So, yung mga dating tayo, wala na yun, yung dating palamura, yung dating mabisyo, yung dating suwail sa magulang, yung dating walang panahon sa Panginoon, yung dating hindi nanalangin, yung dating nahihiya magbasa ng Biblia, yung dating nahihiya magsimba, yung dating nahihiyang umattend sa mga church gathering, ngayon ay hindi na. Okay? Actually, yun yung buhay na dapat natin. Hindi na dapat kailangan i-memorize na magba-Bible ba ako, magpe-pray ba ako, magpapasalamat ba ako bago kumain. So, mga ganun na nahihiyang manalangin sa pagkain bago kumain kapag nasa opisina, nasa eskwelahan, o nasa mataong lugar. So, parang nahihiya sila mag-pray mga kasembreros. So, dapat hindi po ganun. Kasi, dapat nasa balat na natin yun, no? Hindi dapat niaalis na we are thankful to everything that we have. Kasi ang Diyos natin ay, hindi dahil sa kanyang grasya, no? Tayo po ay wala na ngayon sa mundong ito. Alright, so sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa at kalayaan, no? Freedom from the bondage or restrictions of the law. In Jesus' mighty name we pray, our Liberator. Amen and amen. See you sa next segment mga sumresan pa, alam po.